Yo, what's up kakamay? So, panibang vlog na naman tayo ngayon. So, another set ng vlog mga kamay. At yung pag-uusapan natin, syempre, review and revenue update. So, bago tayo tumungo doon, gusto ko lang muli magpasalamat sa inyo, sa lahat ng mga sumuporta, tumulong mga kamay, at mga nanonood ng vlogs natin nang di nag-skip ads, sa mga bagong subscribers. Sobrang thank you mga kamay kasi this February 2024, nakagraduate po tayo ng grade 1, ibig sabihin makakasahod po tayo sa March 21 mga kamay. Kaya sobrang thank you po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang manood ng vlogs natin dahil this March mga kamay, ang self-challenge ko is ganun pa rin, $1,000, pero hindi po ako magla-livestream. So pure vlogs po ang gagawin ko mga kamay. Paglalaan ko ng time, pag kaya kong daily vlog, gagawin ko po mga kamay. Review and revenue update, pwedeng raw vlogs, basta anything under the sun, mag-upload po ako as much as possible. Kasi syempre, kailangan natin i-workout ang YouTube channel natin kasi monetize po tayo. So, kailangan ko po yung supportan ninyo by, syempre, panonood ng mga vlogs po natin. So, hindi po nag-skip ad, syempre, at hinabaan nyo po ang panonood dun. So, anyways mga kamay, meron akong dada ko na to syempre sa pinakaming vlog natin. Meron kasi akong nakitang post kanina ni Ting Katagumpay, yan po mga kamay, nandiyan sa screen. So, nag-survey siya mga kamay kung sino daw ang top 3 na vloggers sa Pinas. So, ang daming sumagot sa comment section. So, syempre, magkakaiba pong sagot nila. Pero anyways mga kamay, kanya-kanyang yan, perception kung sino bang trip nilang panoorin at kung sino nila gusto nila subaybayan mga kamay or i-follow mga kamay. So, anyways, tayo naman is namili sa atin is kumbaga hindi naman siya top 3 sa atin, kumbaga mga sikat din. So kasi magkakaroon tayong series mga kamay, kasi ang ginawa ko mga kamay is lalabas muna tayo sa community. So hindi naman natin totally iiwanan, kumbaga mag-explore lang tayo sa labas. So nag-select ako ng tatlo na mga heavy guts mga kamay dito sa vlogging industry. So nakita niyo naman sa thumbnail natin mga kamay, tatlo yan, si King Lux, Gio Ong, tsaka si Sir Gaben mga kamay. Yung pong pag-uusapan natin ngayon. So disclaimer lang po sa mga viewers natin, baka may mga followers to ni Gio Ong, King Lux, Sir Gaben mga kamay. So lahat ng details mga kamay, syempre kinuha ko po sa kanilang channel. Sa YouTube channel po tayo po focus mga kamay, hindi po sa Facebook kasi magkaiba pong RPM ng Facebook at YouTube. So masyado pong maliit sa Facebook compare po sa YouTube. At dito naman mga kamay, pure vlogs po ito mga kamay na pag-uusapan natin. At lahat ng details syempre, like I said, nakuha po sa channel nila sa YouTube at nag-click lang po tayo ng estimated RPM sa mga content creators na to. So, $3 po ang RPM nila per 1K views. Tapos, i-convert po natin yan sa estimated revenue into dollars, pati sa Philippine conversion para malaman nyo po kung magkano yung estimated revenue na nakukuha nila. So, meron ding gumagawa nito ng platform which is sikat na sikat, Social Blade. So, meron siyang estimation doon. Kaya, ginagawa po natin ito kasi meron naman talagang platform na nag-i-expose ng mga details na ganito. So, sa atin, through their channel mga details. So anyways mga kamay, without further ado, syempre lahat ng details mapanood niyo po sa screen natin para masundan niyo po yung sinasabi ko. So unahin na natin mga kamay, syempre yung number 1 na i-discuss natin, si Gio Ong. So yung kumbaga isa sa mga pinapanood ko rin, pero hindi naman siya religiously, from time to time mga kamay, sumusunod tayo ng panonood at kasi yung ginagawa niyang content mga may travel vlog, yun ang isa sa mga gusto kong mga may kumbaga travel vlog ka, tapos yung nature syempre, nakaka-relax, tapos syempre kasamang family. So isa yan sa mga natin kumbaga pangarap na magawa dito sa hindi lang naman sa SOCMED, kumbaga sa personal natin na gawain mga may na mag-travel sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So pag once na malawan na or malawag na ang buhay natin, so lalo sa financial. So anyways mga kamay, si Gio Ong meron siyang 5.9 million na subscribers count. So nakapag-upload lang po siya this February. So February pong kinuha natin the whole month ng isa. So dun sa sa isang upload, nakakuha po siya ng 2.7 million na views.
So grabe, ang laki mga kamay. At yung pag kinuha natin mga kamay yung estimated revenue niya dun sa nag-iisang vlog, that's around $8,100. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 453,924 pesos. So ganun po kalaki yung mga kamay, isang vlog pa lang po yun. So ngayon, ang viewing rate po ni Gio is 45.76%. So halos kalahati po ng 5.9 is nanonood po sa kanya. So pwedeng nakasubscribe sa kanya or hindi. Basta may halos kalahati ang nanonood dun sa vlog niya po na nag-iisa last February 2024. So ang lupit isang vlog. Almost 500,000, grabe. At saka yung YouTube channel niya yung Sir Giong, matagal-tagal na rin, 2014. So almost 10 years So kumbaga matagal batikan na vlogger to si Giong. So hindi ko lang alam kung bakit hindi sila active, pero syempre based on may perception siguro yung ginagawa ng vlogging is just kumbaga ini-enjoy lang po nila. So hindi masyado nila pinapukusan siguro. Kumbaga meron talaga silang kumbaga source income na iba aside sa pag-vlog mga kamay. So anyways, yan po kay Sir Giong. At dadako na tayo syempre sa pangalawa. Ito, isa rin to sa pinapanood ko mga kamay kasi when it comes to charity, isa to sa mga trip ko na pinapanood mga kamay. Lalo na sa Facebook mga kamay, si King Lux. So si King Lux mga kamay, meron siyang 1.86 million na subscribers count sa YouTube channel. So nakapag-upload po siya ng 2. So medyo kumbaga laylo din sa pag-upload ni si King Lux sa YouTube mga kamay compared sa Facebook niya. So dun sa dalawang upload, nakakuha po siya ng 602,000 na views. So pag kinuha natin estimated revenue ni King Lux doon, that's around $1,806 mga kamay. Pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 6 digit mga kamay, 101,208.24 pesos. So ang viewing rate po ni King Lux sa kanyang YouTube channel is 16.88%. So 16% lang po nanood dun sa 1.86 million na subscribers count niya. So yung YouTube channel niya ni King Lux is nagawa last 2019. So halos 5 years pa lang po nagwa-vlog si King Lux sa YouTube channel. So anyways mga kamay, nakita ko yung isang vlog ni King Lux na parang nananawagan siya mga kamay na nag-accept na siya ng mga collaboration, endorsement, ganyan kasi siguro naubos na po yung pondo mismo kasi sabi niya lahat ng binibigay niya na charity is galing po sa sahod niya sa Facebook at sa YouTube channel. So sa mga social media na nakukuha niya mga kamay. So siguro ang lalaki kasi mga kamay ng pinapamigay ni King Lux. Talagang kung yun ang gagawin niya every once in a while sa pag-vlog niya, talagang mauubos yun mga kamay. So namimigay ng bangka, kalabaw, kung ano pa mga kamay. Buto tayo mga karinderya. So talagang mauubos. So kumbaga saglit lang po yun. So kasi hindi naman kalakihan talagang ang kinikita sa YouTube pag once na bihira ka lang mag-upload. Puti kung Japa Sniper ka, talagang medyo may kalakihan. So anyways mga kamay, syempre dadako na tayo sa pinaka malupit. Ito, si Sir Gaben mga kamay. So isa rin po to sa mga pinapanood natin once in a while mga kamay kasi good vibes. Syempre yung iba gumagawa siya ng mga pranks. Minsan prank niya mga kamay is medyo delikado, pero kumbaga minsan matatawa ka na lang mga kamay sa ginagawa niyang pranks. Pero anyways, halo-halo naman ng ginagawa niya na vlogs mga kamay, prank, family vlog, anything under the sun. So ganun kalupit si Sir Gaben. So full of good vibes mga kamay ang ginagawa niyang vlog. So anyways mga kamay, yung napansin ko lang mga kamay dun sa Facebook niya, hindi siya nag-upload sa account niya mismo na which is merong 8.9 na followers. Siguro na yun mga kamay, tingin ko lang baka na-restrict or hindi na-monetize siguro. So gumawa sila ng account, yung Chief Allen. So doon siya nag-upload mga kamay, which is ang laki na po ng followers, nasa 12M. So kumbaga siya rin na nagbo-vlog doon. Kaya doon na lang po siguro
nakakuha ng, ng monetization, doon kumikita. So, yun. Kaya doon nakapokus. So, anyways mga kamay, dito tayo sa YouTube ni Sir Gaben. Meron siyang 4.11 million na subscribers count. So, ang laki. Nakapag-upload po siya this February ng 29 uploads mga kamay. So, ibig sabihin, active na active po siya si Sir Gaben sa kanyang YouTube channel, daily vlog. So, ang lupit mga kamay. Pero ang range na kanya, yung minutes sa vlog is around 8 minutes and hanggang more or less 20 minutes mga kamay. So, pasok po sa mid-roll. So, kaya medyo may kalakihan ng makuha nitong revenue. So, anyways mga kamay, dun sa 29 uploads na yung mga kamay ni Sir Gaben, nakakuha po siya ng 32,373,000 views. So, ang laki po mga kamay. Isang buwan pa lang po yan. So, grabe mga kamay. Pag kinuha po natin estimated revenue niya, that's around $97,119. So, ang laki. Woo! Pag kinonvert po natin yan sa Philippine Peso, may that's around 5,442,548.76 pesos mga kamay. Ang lupit mga kamay. So, kaya ko yan na-compute mga kamay, tingnan nyo sa social blade. So, pasok tayo sa range. Ayan pasok na pasok mga kamay. Kumbaga, nasa tayo, nasa gitna. Hindi ba sa gitna? Halos sa gitna. So, pasok na pasok yung estimation natin. So, anyways mga kamay, ganyan kalaki. Pero, yan naman is gross na estimated revenue natin. So, anyways, yung viewing rate po ni Sir Gaben is around 27.16%. So, isipin nyo mga kamay, ang sinabi ko is 20 minimum and above. So, halos 27% pa lang subscribers count ang nanood sa kanya. Ganyan na po kalaking nakukuha niya. So, kumbaga, kung isipin nyo kung 50%, baka doble pong makuha niya. Kaya, yung nakikita natin na namimigay siya ng i-share ng blessing sa mga kasama niya, sa mga basta kakilala niya, kaibigan niya, kamag-anak niya, mga kamay. Kumbaga, ang lupit mga kamay. Kumbaga, may na siya talaga, may say na siya na mag-share ng blessing kasi kung ganito ba namang kalaki yung kinikita mo sa YouTube channel plus yung mga sa iba pang social media accounts niya. So, grabe. Kumbaga, blessed talaga si Sir Gaben kasi good vibes, mabait, at yun nga, talang respeto na tao kahit na nagagawa siya ng mga pranks mga kamay. So, daming natulungan na tao din. So, anyways mga kamay, ang lupit. At isa sa mga pinaka-highlight mga kamay kay Sir Gaben na napanood ko sa kanyang vlog is yung parang natouch nga ako mga kamay, yung pinagawa niya yung bahay. Pinakita niya sa vlog yung before yung na gusto niya magpatay ng bahay tapos nagkaroon na dream come true, kaso lang wala na yung yung tatay. So doon ako na-touch mga kamay, nakakuha siya ng place tapos yung inaayos niya, dream house nilang family. So yun pong pinaka-highlight para sa akin. So anyways mga kamay, yan lang po, 3 vloggers mga kamay. Isa yan sa mga sikat talaga dito sa Pilipinas na pinapanood natin anywhere mga kamay, sa buong mundo siguro sikat na yan. At sa mga susunod mga vlogs natin, syempre magdi-discuss pa tayo ng mga content creators ng mga sikat sa Pilipinas. So sa mga yung iba kasi hindi ko masyado kabisado or kilala. So sa mga talagang hyperactive sa social media, so pwede ko po kayong mag-comment sa comment section ng mga content creators na pwede natin discuss na mga sikat mga kamay para the next time around pwede natin silang i-discuss. So yun, bago tayo magtapos ng nating vlogs natin mga kamay, laging paalala ni Bidogs na don't skip ads sa vlogs natin, sa mga vlogs na mga pinapalo nyo po or pinapanood yung mga content creators. Kasi alam nyo na mga kamay, na dyan po kami kumikita o nagkakaroon ng revenue mga kamay. So paano yan mga kamay? Sobrang thank you and see you sa next vlog po natin mga kakamay.